Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng One TV Philippines. Leni Robredo out. Middle forces ay Bam Aquino or Risa Hontiveros as possible 2028 presidential candidate. Former Senator Antonio Trillanes IV said, the so-called middle forces are choosing between Senators Bam Aquino and Risa Hontiveros as their potential presidential candidate for the 2028 elections. Trillanes said Leni Robredo, now mayor of Naga City, has declined the offer to run for president but promised to endorse whoever the group select as its standard bearer. Okay. So, gaano ka reliable itong payag na ito ni Trillanes? Okay, speaking of Trillanes, Noong una, yung sinasabi niya tungkol ICC na may warrant of arrest, hindi ako masyadong naniniwala. Yung pala, nandyan ng mga kaya pala very confident siya na sabi niya may warrant yan, lalabas yan, makukulong yan. Yung pala gumagalaw na sila. Bilib din ako sa kanya. Galing. Kaya lang, ito ngayon, nung paglabas ng 18 Marines, nag-testify sila na nagbigay sila ng almost $2 million kay Trillanes para gastusan ng ICC operations laban kay Tatay Digong. Isang economist, investor analyst si Madam Cora Guidote. Sabi niya, kung mapapatunayan na totoo ang aligasyon ng Brave 18 Marines, Trillanes will become the worst traitor in the Philippines in history. Grabe, pinagkanulo niya ang dating Pangulo. Siya ang gumalaw. Nagpagamit siya sa Marcos administration. Grabe, But, sige lang. So, yun. Nagkatotoo yung sinasabi niya. So, ito ngayon, ang mga Liberal Party leaders, wala pang payag tungkol niyan. Hindi, sabi nga ni Congressman Erese, hindi pa sila nag-uusap. Kaya lang, narinig ko, galing sa presidente ng Liberal Party, Attorney Tanyada, baka daw third or fourth quarter makadecide na sila sino ang kanilang standard bearer. I don't know kung saan ang sources ni ex-Senator Trillanes na Robredo is out. I don't know. But, kung ako ang inyong tatanungin, iyan na rin ang paningin ko. Hindi na kakandidato si ex-VP Leni Robredo. Sa nakita ko tututukan niya ang Naga. Kasi, taga doon siya sa Naga. Yung late Mayor J.C. Robredo, magandang nagawa niya yan. Kaya kung ako, si Madam Leni, hindi na ako tatakpo sa national position. Sakit ng ulo kaya yan. Hindi pa siya siguradong manalo. mas malaki pa ang chances na manalo nung 2022 against BBM. Kung hindi lang nakipag-partner si BBM kay Mayor Sara, baka tatalunin siya ni Madam Leni. So, bakit ako tatakbo ngayon na mas malakas itong Sara Duterte? Kaya, to me, it's a wise move para kay Madam Leni na wag na lang tatakbo. Mag-concentrate na lang siya sa Naga, mas malaki pa ang maitulong na sa kanyang kababayang sa Naga. So, ano ngayon? Wala na. Iiyak na. Sinong iiyak? Ito, sina Dilima, sina Llamas, kahit si Trillanes. Kasi, all of them agree
na ang pinakamalakas na kandidato na posibleng tatalo o makalaban ni VP Sara is si dating VP Leni. So ngayon na out na siya, ano pa ang pag-asa nila? Si Mr. Llamas sabi niya once na pumayag si VP Leni na tumakbo presidente at ang katandem daw niya is si PBBM as Vice President, tapos na daw ang eleksyon. O ngayon, kung tutulong nag-back out na si Madam Leni, ano na ngayon? Si Mr. Ronald Llamas, iyak na. Iyak sina. Ang isa lang ang maligaya siguro, itong si Senator Risa. Kasi, mas malaki na yung chances niya ngayon na maging standard bearer. Dalawa na lang sila ni Bam Aquino pagpipilian. Between dito kung magbotohan na ang Liberal Party, tingin ko ang pipiliin nila si Bam Aquino. Mas malakas ang hatak ni Bam Aquino kaysa kay Risa Hontiveros. Tingnan mo na lang. Nung nanalo si Risa Hontiveros na senador, number 11 siya. Itong si Bam Aquino, pangilan ba siya? Number 2 ba? Ang number 1 si Bongo. Number 2 is Bam Aquino, tama. Number 3 si Senator Bato. Number 4 Pangilinan. Number 5 Marcoleta. So malakas ang hatak ni Bam Aquino kumpara kay Risa. Kaya wala pa rin. Iiyak pa rin si Risa. So, good luck. Isa na lang ang ating hinintay ngayon, yung botohan ng Kamara sa impeachment ni VP Sara pag iakyat na sa plenaryo. Na sa tingin ko, ulit-ulitin ko, kasi may bumoto ng 54 doon sa Committee on Justice. Kailangan na lang ata ng 52 votes para makakuha sila ng 1/3. So, tingin ko, kayang-kaya na nilang makakuha ng 1/3. So, ang labanan ngayon sa Senado na siguradong mananalo tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Yang among nataga gero mag-atop na ni siya karon sa iyang ipatindog nga balay. Nakina sa ipandok do ka atong karon ako din ang gaid ug makasabot. So mo na ni ang iyang ipatindog nga balay. Ug karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa nakatag sa ako usin. Kung walang gihatag wa pa ko balay. O so nalipay ka nga nakabalay nakakaron. So lalipay ko nga nakabalay nako.
kung lagi sa kwan, atag sa kalisod, kutog ro gyud sa kaon. Oo, so salamat kayo ya. Kayo.